What's up mga meme? It's me, Ray Kumari, and welcome back to my channel! Mabuhay! O, kumusta na po kayo? Nako, medyo na-miss ko po kayo ha mga meme kasi yun nga, tayo nga po medyo nagbisi-bisihan na itong mga nagdaang araw kasi nga po officially nag-umpisa na nga po, yun na nga, ang campaign period ng barangay election. At yun na nga, ako nga po, sabi ko nga sa inyo, tatakbo nga pong kagawad. Nako po, si Mariosep, kainama, ganun pala kahirap. Nako, hindi pala ganun kadali yung maging kagawad ha, mga kumari kong tigang. Napakahirap pala ng pangampanya ko yun ako. Ilang beses nang nakatapak ng tae. Ah? Ay, opo ha, mga meme, talaga naman. Pero alam niyo po ba ha, mga meme, talaga swerte-swerte po yan. Eh, sabi nga naman kasama ko, nako, tsak panalo ka na. Kasi yun nga, ilang beses na po akong nakatapak ng tae. Pang ilang araw na ba ngayon? 4 days na, 3 beses na po ako nakatapak ng tae. Buti lang kanina po hindi ako nakatapak kasi talagang iniwasan ko na ang tae sa daan. At yan nga po ha mga meme, ang isa sa akin nako gagawing plataforma. Yan, nako si Mariosep, ang tae ng aso. Plataforma tae ng aso. Abay, opo ha mga meme, kasi ako po ha mga meme yun na nga, naatasan na kung papalarin po tayo ha mga meme, nako binigay sa akin ni Kapitan ang Health and Environment Committee. Talaga ba? Health and Environment Committee? Eh bakit hindi infra? Eh basta, yun ang gusto ko eh. Bakit bibigyan sa akin ng infra? Ah? Gusto niyo ako mautas sa sa dami ng problema. Sa bagay, okay lang naman po ha mga meme kahit ano man pong committee ang ibigay sa atin. Pero mas feel ko po talaga ha mga meme ang Health and Environment Committee. At yun po ha mga meme, kasama po yan, yang tae ng aso. Talaga, anong gagawin sa tae ng aso? Basta, ako nang bahala. Meron ako ipapanukalang mga bagong mga ordinansa tungkol sa mga hayop na yan. Aha? Hayop talaga, hindi po yung mga alaga nating pets. Yun nga kasi ang daming sa mga pinuntahan po namin mga subdivision, lalo na sa mga medyo nakaka-LL ha, mga meme, yan po lagi tanong sa atin. Ano naman ang daw ang gagawin namin dun nga sa mga yun nga, tungkol sa tain ng aso. Kasi kahit dito po sa subdivision namin ha, dito po sa village namin ako, yan din po ang problema ko. Napakatagal ng panahon kasi dito po, marami po kasi yung nagpapa-walking baga ng mga aso. Tapos alam nyo ba, habit na habit sila dito pong pataihin ang mga asong yan sa harapan ng bahay. Bakit gusto nila dito patataihin ng mga aso nila sa harapan ng bahay ko? Sarapan parang mismo po ng gate ko ha mga meme. Talaga ba? Opo, kaya ako minsan talagang talagang hindi na ako makapagtimpe ha. Talaga ako minsan nambubunga nga ha. Niyayaw-yawan ko talaga yung mga nagpapa-walking. Sabi ko, nako naman, huwag yung mapataihin dyan ng mga aso ninyo. Oh. Kasi minsan nga po yung natatapakan ko. Tapos ako, sabi ko, pagka minsan ako paalis na, sabi ko, bakit ganito ang amoy ng kotse ko? Parang amoy tae yung palis ko. Nasa pa ako na pala. Nakatapak na ako ng jackpot. Yun na nga, isa nga sa maraming problema namin na nakita ha, isa po yan. Bukod nga sa mga putik-putik na daan, yung mga madidilim na iskinita, isa po yan ha, sa problema ng barangay, yung tain ng aso. At yan po ay, magpapasa tayo ng isang resolusyon at ordinansa patungkol dyan ha mga meme, sa yan, problemang yan sa tain ng aso. Talaga. Hindi natin papatayin. Hindi po. Basta po ha mga meme, may plano na po tayo. Siyempre ang punot-dulo naman po nan ha mga meme, disiplina. Disiplina naman ha mga meme. Kayo mahiyahiya naman kayo ha mga meme sa mga neighborhood. Kung kayo naman po yung magpapatay ng aso, siguraduhin nyo nadadakutin po ninyo. Kaya lang doon sabi nung iba, paano naman daw kasi yung mga ibang neighborhood daw ng mga talagang pasaway na talagang sinasadya po pataihin yung mga aso nila doon sa harapan ng bahay nila. Naku, yun na nga ang problema at yan po ang ating pag-uusapan natin yan pagka tayo nasa barangay na kung tayo po ay papalaring makalusot. Hindi ba ga? Pero okay lang naman po kasi naku, ganun pala kahirap. Sabi ko, naku, sobrang stressful lang. Mas gusto po dito magyayaw dito sa YouTube. pero okay pa rin naman po ha mga meme. Kahit medyo talagang mahirap at talagang nakakapagod ha mga meme ang pangampanya bilang kagawad. Ako talaga naman ako ubo-ubo na ako ha. Talaga ako natutuyuan na ng pahawis talaga. Talagang ilang Myocobron ang nainom ko Ako si Mario, ako inuubo pa rin po ha mga meme. Ako bala ko na nga pong bumili ng dyaryo sa palengke. Yun ang isasaksak ko sa likod ko dito sa harapan ko. Talagang naka 3 beses na akong palit ng t-shirt ha, yung polo shirt na pula.
Yung init kasi naman yung uniform namin. Sus Mariosep. So yun na nga po ha mga meme, tayo po ay nasa 4th day na ng ating journey sa pagiging, yun na nga, aspirant kagawad. At tayo sana naman po pagdasal nyo naman po na ako po yung makalusot, hindi baga. Oh, talaga ba? Politician? Oh, pero yun nga po ha mga meme, hindi po yun ang topic natin kasi ang topic po natin ngayon ay, pero may kaugnayan pa rin po dyan ang ating i-discuss ngayon na topic na pampaswerte. Kasi tayo po ha mga meme, medyo marami pong na-receive na katanungan dyan ha mga meme, patungkol po dyan sa upcoming barangay election na yan. Oh, ano yun? Yun na nga po kasi marami pong nagtatanong sa atin, ano ba daw pong maiinam na pampaswerte para daw po sila ay magustuhan at iboto ng mga tao. Yung pampalakas po ng karisma sa tao. Kasi marami pong nagtanong sa atin na kung ano ba daw po ang mainam na pampaswerteng gamitin para daw po ha mga meme tayo po'y makaakit ng mga botante at ng mga tao para daw po sila'y manalo. Di ba marami na nga po tayong na-picture dati ha mga meme na mga pampaswerte na may patungkol po sa pampalakas ng mga karisma. O katulad ng katulad po ha mga meme nung ating unang-unang na pinicture dito na yun na nga, Santo Niñong Hubad ha mga meme. Alam nyo po ba ha mga meme na ang Santo Niñong Hubad na yan ay napakainam pong pampalakas ng karisma at aura, lalong-lalo na po ha mga meme kung kayo po'y nang aakit ng tao. At yan napakainam din po ha mga meme pampaswerte sa mga negosyo. Kung kayo po'y nagbebenta, talagang kayo po pugigiin ng maraming kita dyan, maraming mga kliyente, parokyano, customers na bibili sa inyo dahil kayo po'y may hawak niyan, yang Santo Niñong Hubad na yan na may tite. Lalong-lalo na po ha mga meme yung mga Santo Niñong Hubad na may tite na mahaba ang tite. Ah, talaga ba? Parang bastos. Hindi naman po ha mga meme, talagang ganun po ang tawag dyan. Santo Niñong Hubad na may tite. Opo, napakaswerte po niyan ha mga meme na pang-akit ng tao at hindi lang po ha mga meme sa pagninegosyo. Mainam din po yan ha mga meme sa love life. Talaga ba? Opo ha mga meme, kasi yun nga po ang isa po sa virtud niyan ay panghalina nga po ng tao. Kaya napakainam din po niyan gamitin kung kayo po ay may mga love life na medyo mailap-ilap sa inyo. Talaga ba? Love life? Opo, halimbawa kayo may mga nakusunodaan, may mga tipo kayong mga gusto nyo maakit sa inyo. Yan po ang napakainam po ha mga meme na mutya o pampaswerte na gamitin po ninyo ang Santo Niñong Hubad na may tite. Talaga ba? Kaya lang po kailangan po mabuhay po ninyo yan ha mga meme. Ang mga Santo Niñong Hubad na may titi na yan. Di yan basta-basta ginagamit ha mga meme. Meron po yang tamang orasyon na ginagamit sa kanya. At yan po ha mga meme, huwag nyong gagamitin sa kalokohan. Kasi baka kayo po mapahamak dyan ha mga meme. Kasi bawal pong ginagamit yan ha mga meme sa kasamaan. Baka kayo po mag-take advantage lang sa ibang tao. Tapos yan po gagamitin yung Santo Niñong Hubad na may titi. Nako, makakarma kayo. Talaga. Opo ha mga meme. Sa pa po ha mga meme yung ating dating na-picture dito na napakapambihirang bulaklak ha mga meme na napakainam naman po, napaka-powerful po talagang makapanghalinan ng tao. Ano yan? Yun nga po ha mga meme ang napakapambihirang bulaklak ng amor seco. Ito po may sample pa tayo ditong ilan ha mga meme na bulaklak ng amor seco. At kung gusto nyo po ha mga meme maka-order po nito, ito po ha mga meme, available pa po siya ha mga meme ang ating bulaklak ng amor seco. Na kapag kayo po ha mga meme ay nagkaroon po nito ay talaga naman po napaka-powerful po nitong pampalakas ng aura at karisma. At ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin ha mga meme. Lalong-lalo na nga po ngayon na darating na eleksyon. Para kayo naman po talaga ay, nako, maging mabango ang pangalan po ninyo, yung mga tarpaulin niya sinabit yung Justin Jose. Talaga naman, tinagtad na ang buong kalye ng mga tarpaulin wala na akong makita. Puro tarpaulin na sino kaya magtatanggal nun? Ako po naman ha mga meme, kukunti nga lang po ang ikabit kong tarpaulin. Kasi wala nga budget. Baka naman dyan ha mga meme. Naku, parang mga 130 pieces lang ata yun. Oh, talaga ba? Opo, kulang na kulang pa po ha mga meme, ubos na nga, wala na. Meron pa po ako mga area na hindi pa nalalagyan ng aking mukha. Pero sa survey naman po, sabi naman po parang na baka naman daw makapasok nga po sa top 7. Sana nga ba? Manuwari nga po, makapasok nga po tayo dahil dito sa ating mga pampaswerte ginagap. Nasa yung aking Santo Niñong Hubad na may tite. Oh, talaga ba? Opo, ito, napakainam po nito ha mga meme. Kayo po'y mag-atik hapon to, ilang araw pa ba? Oh, 86 days pa, top 8 day, mga
hanggang 28 eh, di 5 days na lang na campaign period, tapos sa 29, 30 po kasi ang election. O may 7 days pa, pwede pa kayo maka-order ha mga meme. Pagka-post ko nito, tumawag na po agad kayo ha mga meme, at kayo po umorder ito, ang ating bulaklak ng Amor Seco. Kung kayo po ha mga meme, nangangandidato. Talaga ba? Opo ha mga meme. At ang isa pa po ha mga meme, yung ating dating pinicture na talaga naman pong napaka-powerful at napaka-pambihira po ha mga meme, mutya. Ang mutya ng langka. Talaga ba? Opo ha mga meme, talagang magiging mabango-mabango ang mga pangalan po ninyo sa tao kapag kayo po may hawak na mutya ng langka. Kaya lang po medyo bihira lang po makakuha ng talagang legit na mutya ng langka ha mga meme, lalong-lalo na po yung talagang kumukulo-kulo. Yan pong napakainam po talaga ha mga meme. Kasi ibig sabihin po, pagka pong mutya ng langka ay kumukulo, buhay po yan ha mga meme. Kasi yan po yung natural talaga at likas talaga na pampaswerte. Galing po talaga yan sa buto ng langka ha mga meme. Hindi yan ginawa ng tao o yung inuukit na yung mga marmol na bato. Nakos, Mariose, marami akong nakitang ganyan sa online eh. Kaya beware kayo ha mga meme sa pagbili po ng mga mutya-mutyaan ng langka. Kasi nasabi legit daw yun, Mariose, parang inukit lang naman sa marmol. Leche. So, Joseph. So yun po ha mga meme, kapag kayo po yung nakakuha niyan, yung mutya ng langka na yan, talaga namang pong, nako, babangong-babango na parang amoy langka ang mga pangalan po ninyo. Yung bagang parang, pag ipinost na ganyan ha mga meme, sinabit lang ng tarpaulin, kayo agad ang makikita. Kayo parang mag-stand out baga sa tarpaulin ha mga meme, so sasabitan ng mga tarpaulins. Di baga, at ang mga pangalan nyo ang magiging matunog na matunog dyan. Sigurado yan ha mga meme, kasi ako po'y meron yan. Oh, talaga. Kaya lang po ako po yung natatakot na kasi ay baka ako po yung mag number 1. Tapos biglang natsoge yung kapitan. Di ako yung naging instant mommy na kapitan. Ayoko naman. Gusto ko lang po yung kagawad lang ha mga meme. Char. Opo, kaya ayoko po maging number 1 na kagawad. Okay na sa akin kahit mga number 2, number 3, or number 4. Wag po lang dun sa 6 and 7 ha, kasi may malagihay daw po yun na makapasok, lalo na pagka may mga umapila at nagpa-recount. So yun po ha mga meme, yan po yung ilan lamang po ha mga meme sa sinasabing napakaiinam po ha mga memeng mutya na napakainam din pong gamitin ha mga meme sa pagninegosyo. Di lang po sa pag-akit ng tao ha mga meme, kasi napakainam nga pong pag-akit ng tao yan. Siyempre kapag kayo nagbebenta, ang mga tao, kayo lagi ang pupuntahan. Kayo makakabenta, di ba ga? Maganda yun. So subukan nyo po yan. Kung kayo po ha mga meme nag-iisip pa ng iba't ibang mga pamamaraan o pampaswerte ha mga meme na magagamit po ninyo. Parang po kayo po ha mga meme, kapitan naman ng swerte. So yun po ha mga meme, po subukan po ninyo ang mga nabanggit natin na mga pampaswerteng mutya ha mga meme, o yung mga gamit na yan. Para po kayo po ay talagang manalo ngayong darating na barangay election na mga meme. O di ba ga? So kung kayo po ha mga meme naniniwala din sa mga ganitong mga pamamaraan, wala naman po sigurong dahilan ha mga meme para ito po hindi nyo rin po subukan. Kasi malay nyo, ito na po ha mga meme, makatulong po sa inyo para ngayon nga kayo po ay manalo. Hindi ba ga? Pero sabi nga po ha mga meme, ito na pong sinasabi mga pampaswerte at mga gamit na ito, yung mga pawang gabay lamang naman po natin. Siyempre, nasa atin pa lang po yan ha mga meme kung paano natin a-attrackin ng ating sariling kaswertehan. Siyempre, kung kayo pinangangandidato ha mga meme, kayo po ay siyempre magsisipag naman. Abay kumilos kayo, hindi pwede yung kayo yung nakatunganga lang dyan, kayo umaasa lang to sa mga binayaran yung mga coordinator dyan, mga kayo po talagang mismong lalabas ha mga meme. Magtalagang kayo po yung mga ngamay. Akapin nyo, yakapin nyo yung mga tao ha mga meme. Talagang kayo po ay lumapit sa kanila at sabihin nyo po yung mga intention po ninyo ha mga meme. Kung bakit kayo tatakbo sa barangay. Di ba ga? Pero yun na nga po ha mga meme, kung malinis naman po talaga ang inyong po mga intensyon ha mga meme, na kayo po gusto nyo talagang makapagsilbi sa ating barangay, siguro naman po ha mga meme, kayo naman po kakasiyan talaga ng swerte at baka kayo po talagang manalo, hindi ba ga? So sa lahat po sa inyo ha mga meme na mga kandidato ngayon at talagang aspirant na maging kapitan, maging kagawad ha mga meme, good luck na lang po sa inyo ha mga meme. Pero yun na nga, kung kayo po ha mga meme, gusto nyo talagang manalo kayo, eto, mag-atikha kayo ng mga pampaswerte na nabanggit ko. Di ba ga? So yun po ha mga meme, sana po may napulot na mga bagong idea at kaalaman sa pag-attract naman ng mga bagong kaswertihan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it.
I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme! No bashing! Walang tanggalan ng tarpaulin ha! Mahalang tatabagawa ko dyan!